Maraming YouTubers ang dumaan at nawala sa paglipas ng mga taon, pero may ilan na talagang nag-iwan ng matinding lungkot sa kanilang mga tagahanga dahil sa biglaan nilang pagkamatay. Isa na rito ang YouTuber na si Emily Hartridge na nakitil habang nakasakay sa isang electric scooter. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Hi guys and welcome to the show. So I am not a dating guru, obviously, but I definitely think I know what not to do when dating. Ganito madalas ang estilo ng mga YouTube video ni Emily bago siya pumanaw. Nagsimula siyang mag-upload ng vlogs noong 2012, lalo na yung mga 10 Reasons Why na klase ng content. Kadalasang umiikot ang kanyang mga video sa pag-ibig, relasyon, gender at sexuality. Dahil sa kanyang kasikatan, nakasama pa siya sa iba't ibang TV shows gaya ng seryeng Oh I'm 30 at Sketch My Life. Pero wala pang isang dekada sa kanyang napakagandang career sa YouTube. Isang trahedya ang kumitil sa kanyang buhay. Noong July 12, 2019, sakay ni Emily ang kanyang electric scooter sa Queens Circus Roundabout nang mabangga siya ng isang truck o lorry. Agad siyang nakitil sa mismong lugar ng aksidente. Bago mangyari ang trahedya, sumasailalim si Emily sa fertility treatment para sa egg harvesting dahil gusto nilang magkaanak ng kanyang boyfriend na si Jake Hazel. Kung isa kang taga-subaybay ng kanyang channel, malamang pamilyar ka kay Jake dahil madalas itong lumalabas sa kanyang mga video. Nagkakilala ang dalawa habang nagtatrabaho si Emily bilang personal trainer. Ilang beses ding inamin ni Jake ang kanyang naging laban sa addiction at depression, dahilan para maging mental health campaigner siya para sa kanilang audience. Kahit na na-diagnose si Emily na may mababang fertility isang taon bago siya makitil, determinado pa rin silang bumuo ng sariling pamilya. Pero ang mas nakakagulat dito, sa huli niyang video na may title na 10 Reasons to Get a Younger Boyfriend, ibinunyag niyang niregaluhan siya ni Jake ng 2 scooter matapos ang kanyang ika-35 kaarawan noong 2019. At isa sa mga scooter na iyon ay electric scooter, ang mismong gamit niya nang mangyari ang aksidente. Lumabas din sa investigasyon na mabilis umano ang kanyang pagpapatakbo at kulang sa hangin ang gulong ng scooter. At tulad ni Emily, isa pang YouTuber na maagang nasawi ay si Christina Grimmie. Pero hindi tulad ng aksidente ni Emily, ang pagkawala ni Christina ay bunga ng madilim at baluktot na obsession ng isang fan. Noong 2014, nakuha ni Grimmie ang atensyon ng buong mundo nang sumali siya sa The Voice. Agad siyang namukod-tangi matapos kantahin ang Wrecking Ball ni Miley Cyrus, dahilan para mapasama siya sa team ni Adam Levine. Umabot siya hanggang finals at nagtapos sa 3rd place. Dahil sa kanyang kahangahangang performance, inalok siya ng kontrata ng Island Records matapos parehong mag-alok sina Adam Levine at Lil Wayne na kunin siya sa kanilang label. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang unang single na Must Be Love. Pero bago pa man siya sumikat sa The Voice, matagal nang gumagawa ng music video si Christina sa YouTube simula pa noong 2009. Mabilis siyang sumikat at nakakuha ng milyon-milyong subscribers. Naging 2nd place pa siya sa isang singing competition sa YouTube, kasunod ni Selena Gomez. Habang lalo siyang sumisikat, naging managers pa niya ang mga magulang ni Selena na sina Mandy Tiffy at Brian Tiffy. Kalaunan, naging opening act pa siya sa concert ni Selena Gomez, lumabas sa The Ellen DeGeneres Show, nagtanghal sa American Music Awards at Radio Disney habang patuloy na naglalabas ng mga album independently. Pero habang patuloy niyang pinapasaya ang mga tao gamit ang kanyang malaanghel na boses, may isang fan na nagngangalang Kevin Loibl na unti-unting nababaliw sa matinding obsession sa kanya. Noong 2015, unang napanood ni Kevin si Christina na kumanta at agad siyang nahumaling dito. Sa isip niya, si Christina ang perpektong babae para sa kanya. Para mapansin siya, nagbawas siya ng halos 50 pounds, nagpa-plastic surgery, nagpa-whitening ng ngipin, at nagpa-hair implant pa para matakpan ang kanyang numinipis na buhok. Dahil din sa matinding Christian faith ni Christina, naniwala si Kevin na nakikita niya ang Diyos sa kanya. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, ang simpleng paghanga ay naging mapanganib na obsession. Noong June 9, 2016, bumili si Kevin ng $15 ticket para sa concert ni Christina sa Orlando, Florida. Pagdating niya roon, nag-check-in siya sa isang mamahaling hotel, dala lamang ang isang backpack at nagbayad ng $260 para sa isang kwarto. Kinaumagahan, inilagay niya ang karamihan ng kanyang gamit sa bag at itinago iyon sa safe sa ilalim ng TV sa hotel room. Pagkatapos, ikinabit niya ang 2 nylon gun holster sa loob ng kanyang pantalon.
Binalot ng tela ang kanyang kaliwang bukong-bukong at doon itinali ang isang sandata. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa Plaza Live kung saan nakatakdang mag-perform si Christina Grimmie. Habang chine-check ng security ang mga bag ng mga teenage girls at kanilang mga nanay, palihim namang nakalusot si Kevin papasok sa venue. Nang matapos ang show, pumila siya kasama ng napakaraming fans na gustong makilala si Christina. At nang siya na ang turn, lumapit siya rito pero walang sinabi kahit isang salita. Dahil kilala si Christina sa pagiging mabait at palakaibigan, binuksan niya agad ang kanyang mga braso para yakapin ito. Ugali na niya iyon kapag nahihiya ang isang fan, pero hindi ordinaryong fan ang kaharap niya. Siya ang taong kikitil sa kanya. Habang papalapit si Christina para sa yakap, biglang bumunot si Kevin ng itim na 9mm na Glock at nagpaputok ng 5 beses. 3 bala ang tumama kay Christina sa point-blank range. Nakita ito ng kapatid niyang si Mark Grimmie, kaya agad nitong sinugod si Kevin habang bumabagsak sa lupa ang kanyang kapatid. Tinangka niyang pigilan ito pero kahit paano ay nakawala si Kevin sa pagkakahawak sa kanya at inilabas pa ang pangalawang sandata. Sa sandaling iyon, inakala ni Mark na siya na rin ang susunod na makikitil. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, itinapat ni Kevin ang sandata sa sarili niyang ulo at inatake ang sarili. Isa ito sa pinaka-nakakagulat at hindi maipaliwanag na pagkamatay ng isang rising superstar. Dahil sa pagkamatay ni Christina, natigilan ang buong Amerika. 2 gabi matapos ang insidente, 49 na katao naman ang nakitil sa Pulse nightclub shooting. At makalipas lamang ang 2 araw, isang batang lalaki naman ang kinaladkad ng alligator sa lawa sa Walt Disney World. Isa talagang napakalungkot at trahedyang linggo iyon. Pero kahit ganoon kabigat ang mga pangyayaring iyon, hindi pa rin nito kayang ilarawan ang matinding emosyon na nararamdaman ng mga fans nang malaman nilang mas ginustong mawala ng YouTuber na si Desmond Amofa o mas kilala bilang Etika. Noong October 2018, nag-upload si Etika ng pornographic content sa kanyang pangunahing YouTube channel bilang tahasang paglabag sa policies ng platform. Dahil dito, tinanggal ang content at kalaunan ay nag-post siya ng mga kakaibang video na ikinabahala ng kanyang subscribers. Nagiiwan din siya ng mga mensahe sa Twitter at Reddit na lalong nagpatanong sa mga tao tungkol sa kanyang mental state. Nakakatakot at disturbing na ang kanyang mga kilos, pero marami pa rin ang nagulat dahil hindi naman siya ganoon dati. Noong 2012, nagsimula si Etika sa YouTube gamit ang pangalang Etika World Network kung saan nagpo-post siya ng gaming at streaming reactions. Mabilis siyang sumikat dahil sa kanyang kakaibang sense of humor at energetic personality. Pagkalipas ng ilang taon, umabot ang kanyang channel sa mahigit 800,000 subscribers. Tinawag pa ng kanyang fans ang kanilang grupo na Joy-Con Boys, hango sa Nintendo Switch controllers na Joy-Con. Pero pagsapit ng April 2019, tuluyan nang bumagsak ang kanyang kalagayan. Nag-livestream si Etika ng komprontasyon niya sa New York City Police Department matapos silang pumunta sa kanyang apartment sa Brooklyn para magsagawa ng welfare check dahil sa serye ng mga nakakabahalang tweets niya. Sa isa sa mga larawan, may hawak pa siyang sandata na sinabi niyang binili niya sa Long Island. Dahil dito, dinala siya sa ospital. Pero kahit matapos yon, patuloy pa rin ang kanyang kakaibang kilos. Kalaunan, naglabas siya ng isang video na may mensaheng, I'm sorry I betrayed your trust. I'm sorry I pushed you all away. I'm sorry I made a clown of myself. I apologize. Noong June 22, 2019, isang pre-recorded video na may pamagat na I'm sorry ang in-upload sa kanyang channel. Sa mahigit 7 minutong video, makikitang naglalakad siya sa mga kalye ng New York City habang nagsasalita tungkol sa kanyang mental health, kakaibang thoughts at mga negatibong epekto ng social media. May kasama ring mahabang mensahe ng paghingi ng tawad sa description ng video. Kalaunan ay tinanggal ito ng YouTube dahil sa paglabag sa kanilang guidelines. Pero ang tunay na nakakagulat, matapos i-upload ang video, iniwan ni Etika ang kanyang mga personal na gamit sa pedestrian walkway ng Manhattan Bridge bago tumalon sa railing at nalunod. Matapos ideklarang nawawala si Etika ng NYPD, maraming internet personalities at kaibigan niya ang nagtangkang kontakin siya pero walang sumasagot. Natagpuan sa tabi ng tulay ang kanyang wallet, laptop bag, cellphone, mga damit at maging ang kanyang Nintendo Switch. At makalipas lamang ang 4 na araw, natagpuan ang kanyang katawan mga 800 metro mula sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang mga gamit. 29 years old lamang siya.
At pagdating sa pressure ng social media, minsan hindi talaga sapat ang edad para kayanin ito. Tulad na lamang ng 33 years old na YouTuber at VH1 star na si Stevie Ryan na nagwakas din ng buhay sa isang nakakagulat na paraan. Ipinanganak noong June 2, 1984, si Stevie Kathleen Ryan ay lumaki kasabay ng pagsikat ng internet. Bata pa lang siya ay marunong na siyang gumamit ng video camera at pangarap na talaga niyang maging Hollywood star. Nang sumikat ang YouTube, agad niya itong sinubukan para gumawa ng pangalan para sa sarili kahit may kapalit itong kontrobersya. Noong May 2006, in-upload niya ang kanyang unang YouTube video bilang karakter na Little Loca. Ang karakter na ito ay base umano sa isang Latina classmate niya noong high school. Kahit maraming mixed reactions dahil puti siyang babae, milyon-milyon pa rin ang views ng kanyang mga videos. At noong mga panahong iyon, napakalaking bagay na ng 1 milyong views kada video. Hindi nagtagal, napansin siya ng Hollywood at nabigyan ng sariling VH1 sketch comedy show na Stevie TV na umiikot sa kanyang buhay at career. Pero sa kasamaang palad, kinansela ng VH1 ang show noong 2014 matapos lamang ang 2 seasons at 14 episodes. Sobrang bigat nito para kay Stevie lalo na't nahirapan siyang makahanap muli ng projects sa entertainment industry. Unti-unti siyang nilamon ng depression at pakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo. At dito niya nakilala ang lalaking sinasabi ng marami na naging malaking dahilan sa kanyang tuluyang pagbagsak, si Gerald Baltz. Noong April 2015, mahigit 1 taon matapos makansela ang Stevie TV, nagsimulang makatanggap ng medical care si Stevie mula kay Baltz, na isang registered nurse. Pero ayon sa mga ulat, hindi lamang simpleng paggamot ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Sinasabing nagkaroon umano si Baltz ng hindi angkop na relasyon kay Stevie habang ito ay kanyang pasyente. Kalaunan, nauwi pa raw ito sa isang kakaibang relationship habang nagpapatuloy ang gamutan niya sa pasilidad nito. May mga mensahe umanong lumabas na nagpapatunay sa kanilang intimate encounters at makikita rin daw doon na pinapabura ni Baltz ang kanilang conversations dahil alam nitong unethical ang kanilang ginagawa. Bukod pa rito, sinasabing niresetahan umano niya si Stevie ng halos 10 klase ng gamot para sa iba't ibang kondisyon tulad ng depression, schizophrenia at bipolar disorder nang walang malinaw na paliwanag kung bakit kailangan ang mga ito. Hindi rin umano siya humingi ng tamang supervision habang ginagamot si Stevie. Noong April 2017, 2 taon matapos maging medical practitioner ni Stevie, nakipaghiwalay si Baltz sa kanya dahil pakiramdam umano nito ay mali ang kanilang relasyon. At makalipas lamang ang 3 buwan, nagpakitil si Stevie Ryan. Dahil dito, naniniwala ang kanyang mga magulang na may pananagutan si Baltz sa nangyari, kaya nagsampa sila ng wrongful death lawsuit laban dito at sa kanyang kumpanya na Insight Choices Psychiatry Nursing na iniwan umano ni Baltz 1 buwan matapos mamatay si Stevie. Walang legal documents na nagpapakitang umabot sa korte ang kaso, kaya posible raw na nagkaroon na lamang ng pribadong settlement. Pero walang nakakaalam ng buong katotohanan. At habang ang iba ay nakitil dahil sa personal na laban sa buhay at pressure ng kasikatan, ang susunod namang kaso ay tungkol kay Greg Plitt na nawalan ng buhay habang sinusubukang magbigay ng inspirasyon sa ibang tao. Kilalang kilala si Greg dahil sa kanyang halos perpektong pangangatawan na lumabas sa napakaraming fitness magazines at workout videos. Ngunit noong edad na 37, nakitil siya matapos mabangga ng tren habang kumukuha ng video. Pero hindi lang basta YouTuber si Greg. Noong 1996, nagtapos siya sa Gilman School sa Baltimore at agad na sumali sa United States Military Academy kung saan naging airborne at ranger qualified siya. Pagkatapos nito, naging bahagi siya ng official athlete program ng MeetRx at naging certified personal trainer sa Los Angeles. Halos saan ka man tumingin noon ay makikita mo si Greg, mula commercials hanggang fitness campaigns. Lumabas siya sa advertisements ng Under Armour, MTV, Gold's Gym, Old Navy, Calvin Klein at marami pang iba. Nakakuha rin siya ng ilang acting roles dahil sa kanyang kasikatan. Pero habang kumukuha siya ng isang mapanganib na YouTube video, doon din niya tuluyang nawala ang kanyang buhay. Noong January 17, 2015, 2 lalaki ang nagbi-video kay Greg sa railroad tracks malapit sa Burbank train station nang biglang dumating ang tren mula sa likuran at mabangga siya dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Ayon sa investigasyon, alam ni Greg na paparating ang tren. Ngunit ang problema, ang disenyo raw ng railway tracks sa lugar na iyon ay nakakalito at mahirap matukoy kung saang linya talaga dadaan ang tren.
Sa halip na tuluyang umalis sa railway, tumayo pa siya sa gitna habang patuloy na bumubusina ang tren, parang nakikipaglaro sa sariling buhay. At sa kasamaang palad, natalo siya. Noong una, itinuturing na pagkitil sa sarili ang kanyang pagkawala. Pero kalaunan, lumabas ang video mula sa isang pasahero ng tren na nagpapakitang sinubukan pa ni Greg na takbuhan ang tren nang mapansin niyang papalapit na ito. Dahil dito, ibinaba ang kaso bilang isang aksidente. Ang video na kinukunan niya noon ay para sana sa commercial ng sarili niyang energy drink. Bagamat at trahedya ang kanyang naging wakas, nananatili pa rin ang kanyang legacy dahil hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ang kanyang motivational videos sa maraming edits sa Instagram at TikTok. At katulad ni Greg, isa ring YouTuber ang nakitil habang umano'y nagre-record ng content, si Grant Thompson. Noong June 29, 2019, rumesponde ang mga autoridad sa Washington County matapos makatanggap ng report tungkol sa isang piloto na hindi pa rin nakakabalik matapos ang kanyang biyahe. May nagtangkang tawagan si Grant sa cellphone pero hindi ito sumasagot. Bandang 10:30 ng gabi, inireport siyang nawawala ng kanyang pamilya sa Washington County Sheriff's Office matapos hindi makauwi buong araw. Gamit ang GPS locator na dala niya, natukoy ng mga rescuers ang kanyang huling lokasyon. Nang magpadala sila ng helicopter sa lugar, nakita nila ang kanyang paragliding equipment at kalaunan ay natagpuan ang bangkay na nakilalang si Grant Thompson. Bago pa man ang aksidenteng yon, naging airline pilot si Grant sa loob ng 11 taon bago lumipat sa real estate. Pero noong 2010, gumawa siya ng YouTube channel na The King of Random, o nahango sa bansag sa kanya ng isang kaibigan dahil mahilig siyang gumawa ng kung ano-anong kakaibang eksperimento at random activities. Pagsapit ng 2013, sumikat ng husto ang kanyang channel dahil sa mga life hacks, experiments at weekend projects. Isa sa kanyang pinakasikat na videos ay ang How to Make Lego Gummy Candy na in-upload noong May 2015 at nagturo kung paano gumawa ng gummy candy sa bahay gamit ang Lego molds. Umabot ito sa mahigit 40 million views bago siya pumanaw. Kilala rin ang kanyang channel sa mga practical hacks at science-based projects tulad ng pagbubukas ng niyog gamit ang iba't ibang tools o paggawa ng stress ball gamit lamang ang harina at lobo. Dahil sa kakaibang style ng kanyang content, nakaipon siya ng humigit kumulang 11 million subscribers. Pero kasabay ng kasikatan ni Grant Thompson ay dumating din ang kontrobersya. Noong January 2018, sinampahan siya ng 2 second-degree felony charges dahil umano sa ilegal na pagmamay-ari ng explosive device matapos magsagawa ng mga eksperimento sa kanyang bakuran. Posible sana siyang makulong ng hanggang 15 taon, pero pumayag si Grant sa isang plea bargain. Kapalit ng pagbawas ng kaso bilang misdemeanor recklessness involving an incendiary device, pumayag siyang gumawa ng 2 YouTube videos na magbibigay babala sa mga manunood tungkol sa physical safety at legal risks ng mga delikadong eksperimento. Sa kasamaang palad, isa na namang mapanganib na eksperimento ang kalaunan ay kumitil sa kanyang buhay. Habang kinukunan ang kanyang paragliding experiment, bumagsak si Grant kasama ang aparatus at idineklarang kitil makalipas ang ilang oras. Pero hindi tulad ng ibang YouTubers na tuluyang tumigil ang mga channels matapos silang mawala. Nananatiling active hanggang ngayon ang kanyang channel na The King of Random at umabot na sa mahigit 3 billion total views. Mahigit 1 billion pa rito ay nadagdag matapos ang kanyang pagkamatay. Gayunpaman, isa sa mga pagkamatay na talagang yumanig sa buong YouTube community ay ang kay Talia Castellano, isang teenage YouTuber na pumanaw matapos makipaglaban sa 2 magkaibang uri ng cancer. Hi, I'm Talia and I do beauty videos on YouTube. I've already done kind of like a day look using my favorite CoverGirl product. Kung napanood mo na ang kanyang mga inspirational makeup tutorials, malamang naaalala mo pa ang kanyang malaking dark brown eyes, nakakahawang ngiti, at ang kanyang kalbong ulo na buong tapang niyang ipinagmamalaki. Sa kabila ng kanyang murang edad, naging inspirasyon siya sa milyon-milyong tao. Nagsimula ang kanyang laban habang lumalaki siya sa Orlando kasama ang kanyang ina na si Desiree Castellano at amang si Mark Winthrop. 7 taong gulang pa lamang si Talia nang magsimula siyang makaranas ng matataas na lagnat at pananakit ng tiyan. Nang sumailalim siya sa X-ray, nakita ang kakaibang anatomical displacement sa kanyang dibdib, dahilan upang ma-diagnose siya ng neuroblastoma, isang bihirang uri ng cancer sa peripheral nervous system. Dahil bata pa siya, kinailangan niyang sumailalim sa iba't ibang therapy at matinding gamutan.
Sa ilang pagkakataon, naideklarang cancer-free si Talia. Pero sa loob ng 6 na taon, 3 beses bumalik ang kanyang sakit. At habang nangyayari iyon, na-diagnose pa siya ng myelodysplastic syndrome, isang cancer na umaatake sa bone marrow kasabay ng progressive neuroblastoma. Ang mas masakit pa rito, walang available na treatment na kayang gamutin ang 2 cancer na iyon ng sabay. Ibig sabihin, parang hiniram na lamang ang natitirang oras ng kanyang buhay. Pero sa halip na mawalan ng pag-asa, pinili ni Talia na gamitin ng makabuluhan ang bawat araw na natitira sa kanya. Noong August 27, 2011, in-upload niya ang kanyang unang makeup tutorial na Crazy Eyeliner sa YouTube at agad itong nakakuha ng mahigit 30,000 views. Kalaunan, nagtulungan si Talia at ang kanyang ama upang itatag ang charity na Band of Parents na may layuning makatulong sa paghahanap ng lunas para sa neuroblastoma. Habang ginagawa niya ang lahat ng ito, gumawa rin siya ng sarili niyang bucket list mula sa pagpapatato hanggang sa pagtalon sa pool na puno ng gelatin o jello. Pero ang pinakamalaki niyang pangarap ay makilala si Ellen DeGeneres at ma-make-upan ito. At noong September 2012, natupad ang pangarap na yon nang imbitahan siya ni Ellen sa The Ellen DeGeneres Show. Binigyan pa siya ni Ellen ng $20,000 para suportahan ang kanyang makeup journey. Mula noon, paulit-ulit nang sinasabi ni Talia sa kanyang mga videos na hindi siya natatakot sa kamatayan at handa na siyang itigil ang lahat ng therapy. Noong July 16, 2013, matapos gugulin ang huling 3 buwan niya sa palliative care at halos 1 buwan bago ang kanyang ika-14 na kaarawan, pumanaw si Talia Castellano sa Arnold Palmer Hospital for Children. Sa mismong araw ng kanyang pagkawala, nag-upload ang kanyang nakatatandang kapatid na si Mattia Castellano ng video kung saan sinabi niyang nais niyang ipagpatuloy ng mga dating kaibigan ni Talia ang kanyang legacy at tapusin ang mga nasa kanyang bucket list. Maging ang YouTube Rewind 2013 ay inialay kay Talia. Sa dulo ng video, makikita ang nakasulat kamay na mensaheng "For Talia Joy, who still inspires us. Rest in peace, Talia." At ngayon naman, lilipat tayo sa nakakagulat na kaso ni Rich Piana, isang fitness YouTuber na mas maagang namatay kaysa sa inaasahan ng marami. Pero ang mas lalong ikinagulat ng kanyang fans ay hindi lang ang kanyang pagkamatay, kundi kung paano siya namatay. Si Rich Piana ay isang professional bodybuilder mula sa Florida na may mahigit 1.2 million followers sa Instagram dahil sa kanyang sobrang muscular na katawan at fitness lifestyle. Sa edad na 46, mas matindi pa ang kanyang pangangatawan kaysa sa karamihan ng mas batang bodybuilders. Mabilis siyang sumikat sa internet dahil sa kanyang social media posts, YouTube vlogs, matitinding workout plans at supplement business. Pero hindi naman biglaan ang kanyang pagpasok sa mundo ng fitness. Bodybuilder din kasi ang kanyang ina at siya mismo ang nagpakilala kay Rich sa sport habang bata pa ito. Lumaki siyang pinapanood ang kanyang ina habang nagtitraining at agad din niyang ginustong sundan ang yapak nito. Sa edad na 15, sumali siya sa kanyang unang bodybuilding competition. Ngunit matapos ang ilang bigong pagtatangka, gumamit siya ng steroids upang mapabilis ang kanyang progreso at doon nagsimula ang mas malaking problema. Sa loob ng mahigit 30 taon, patuloy niyang tinurukan ang sarili ng anabolic steroids. Noong 2016, naging sentro siya ng usapan nang lantaran niyang aminin ang paggamit niya ng steroids para mapalaki ang kanyang muscle mass. Kasama sa kanyang fitness regimen ang napakalalaking steroid cycles, 9 na meals kada araw, at mga workouts na halos hindi na kayang gawin ng normal na tao. Dagdag pa rito, sinabi niyang gumagastos siya ng hindi bababa sa $2,500 kada buwan para lamang sa growth hormones at steroids. At kahit paulit-ulit niyang sinasabing kontrolado niya ang paggamit ng steroids, tila nawalan siya ng kontrol noong 2017, ang taon ng kanyang pagkamatay. Bandang 1:30 ng hapon noong August 7, 2017, bigla na lamang bumagsak si Rich habang ginugupitan ng barberong si Chancer Jansen sa kanyang bahay sa Clearwater. Agad tumawag ng 911 si Jansen at sinunod ang instructions ng operator para magsagawa ng CPR habang hinihintay ang mga paramedics. Ngunit makalipas ang halos 10 minuto, kinumpirma ng mga responders na hindi maayos ang tibok ng puso ni Rich. At kahit na ibalik man ito sa normal, napakatagal na ng pagkawala ng oxygen sa kanyang utak kaya nagdulot ito ng brain damage. Matapos makakita ng dinurog na puting powder, straw at credit card sa mesa ng kanyang bahay, binigyan siya ng naloxone ng mga paramedics bilang panlaban sa posibleng overdose.
pero itinanggi ni Jansen na may kinalaman ang ipinagbabawal. Ayon sa kanya, minsan lang umanong sumisinghot si Rich ng high caffeine pre-workout supplements. Gayunpaman, natagpuan din sa bahay niya ang 20 bote ng testosterone, isang napaka-alarmang detalye. Pagkatapos ng 2 linggo sa medically induced coma upang mabawasan ang pamamaga ng kanyang utak, pumanaw si Rich Piana noong August 25, 2017 sa edad na 46, lumabas sa autopsy na malubha na ang kondisyon ng kanyang puso at ang kanyang puso at atay ay halos doble ng normal na timbang para sa isang adult male. Pero kahit ganoon, hindi pa rin tuluyang matukoy ng mga investigador ang eksaktong sanhi at paraan ng kanyang pagkamatay